Millennials o Gen Z, yan ang tawag sa mga kabataan natin sa panahon ngayon. Sila ang mga kabataan na may malayang pag-iisip at may sariling diskarte sa buhay. Tulad ni Kyle Adrian Santos ng Panikitarla, kinaya niyang pagsabayin ang pag-aaral at ang kaniyang part-time job. Alam ko na hindi magiging madali yung college life ko. Now that I think of it, looking back, naging worthwhile naman siya na nakapag-work po ako at an early age, at an early time. Thankful din ako na doon pa lang na-build ko na yung career ko. Malaki pong bagay na yung ginagawa ko sa work na gagawa ko rin siya sa pag-aaral ko. Kaya graduate po ako ng cum laude. Sa bilis ng panahon, di dapat na pag-iiwanan sa buhay man o kaalaman. Inisip ko po, syempre hindi naman po habang buhay na puro drawings lang yung kailangan kong i-enhance. Kailangan kong mag-upskill, kumbaga. Nag-take po ako ng parang mga online courses na pwede kong panoorin, mga YouTube tutorials, ganun. Kumbaga mas dumami po yung opportunities para sa akin kasi hindi lang sa iisang area ako parang kumikita, ganun. Kailangan mo ring matutunan yung ibang techniques para magkaroon ka pa ng mas malawak na opportunities para sa sarili mo. Nang dahil sa pandemya, buong mundo man ay nahirapan. Iba naman ang kaniyang pinagkaabalahan. Pinush po ako nung girlfriend ko na mag-Upwork, isa po sa mga top freelancing websites sa internet. Hindi ko inasahan na talagang magtutuloy-tuloy po siya. Ginawa ko sa kanya, una graphic designing lang, and then pinag-take niya po ako ng course sa social media management. Until now, nagpro-provide pa rin ako ng graphic design para sa website niya, sa social media niya, and then at the same time ako rin po yung nag-manage ng social media niya. Until such time na nagkaroon pa ako ng dalawa pang long-term na clients. Freelancing work. Bakit nga ba ito ang naging choice ni Kyle? Isa po sa mga perks ng pag-freelancing is you get to work when you want. Pwede silang maging flexible sa time mo. Kumbaga, you are your own boss ba? Tila hindi nga siya nagkamali sa kaniyang choice to be a freelancer. Happy po ako sa choice ko na freelancing yung pinurso ko. Kasi nagawa ko pong makapag-provide para sa family ko, sa mga expenses po. Kaya ko na pong makatulong. Isa sa mga pinakamagandang natulong ng freelancing sa akin is nakapag-invest ako sa mga gamit ko katulad po nito. Lahat po ng ginagamit ko sa workplace ko ngayon, kumbaga patak ng freelancing talaga. Nagsimula po sa isang laptop hanggang sa nagkaroon po ako ng full na setup na talaga. Sabi nga nila, work hard, but play harder. Anumang success sa trabaho ay kailangang i-celebrate. A little bit of my salary, ginagastos ko po siya sa pagko-collect ko, sa toy collecting passion ko po. Parang badge of honor ko, ganun. Parang nagsisimbolize na, okay, successful yung project na to. So, bibili ako ng isa para man gumaan yung pakiramdam ko, para worth it yung pagod. Sa likod ng tagumpay ni Kyle ay ang kaniyang mga magulang na super supportive sa kaniyang mga pangarap. Actually, yun naman lagi kong sinasabi sa kanya. Kumbaga, go where your heart is, kung saan ka masaya. Kasi hindi mo mararamdaman yung pagod kapag gusto mo yung ginagawa mo. And I'm happy kasi unti-unti natutupad niya yung mga dreams niya, tsaka yung mga bagay na hindi ko nagawa for myself, nakikita ko sa kanya. Para sa amin, kung na-achieve niya yung maliit na bagay na ganun, masaya na rin kami eh. Diba? Parang iyon na rin yung nagiging daan para makatulong siya sa amin. Diba? Parang no regrets, ito yung kinuha ko, hindi ako hinadlangan ng parents ko, sinuportahan ako. Happy and proud kami. Sa panahon na napakabilis ng ikot ng oras, ang ating mga kabataan ay tila nagmamadali rin sa takbo ng buhay. Dahil para sa kanila, you only live once. Siyempre po, una ko pong gustong pasalamatan si God, siyempre. Dahil siya po yung nag-bestow ng talent ko ngayon. And then, sila mama at papa dahil pinili nila na suportahan ako sa bagay na gusto ko. And siyempre, dun din sa girlfriend ko na nag-support din sa akin sa freelancing. Totoo po yung sinasabi nila na choose what's true to you. Iba din yung gusto mo talaga yung bagay na pinupursue mo.
You will never go wrong kapag pinili mo kung ano yung gusto mo.